Yes, Japan has issued formal apologies and taken steps to seek forgiveness for its actions during World War II, including harms inflicted on the Philippines. Key actions and statements. In 1956, Japan signed a reparations agreement with the Philippines, providing $550 million in war reparations to address damage and suffering. Over the years, multiple Japanese prime Yes, Japan has issued formal apologies and taken steps to seek forgiveness for its actions during World War II, including harms inflicted on the Philippines. Key actions and statements. In 1956, Japan signed a reparations agreement with the Philippines, providing $550 million in war reparations to address damage and suffering. Over the years, multiple Japanese prime ministers have issued official apologies. For example, in 1995, Prime Minister Tomichi Murayama released a landmark statement apologizing for Japan's colonial rule and aggression across Asia, including the Philippines. In 2015, Prime Minister Shinzo Abe reaffirmed this apology, specifically noting the suffering of civilians and comfort women. Japan has also made symbolic gestures, such as funding memorials for Filipino victims and returning looted historical artifacts. While these apologies and measures are recognized, some Filipino survivors and their families feel more direct accountability or additional acknowledgement is still needed. Would you like to know more about specific initiatives or how Filipino communities have responded to these apologies? Mga kaibigan, ang Japanese ay nagpahayag ng kanilang matinding apology o paghingi ng paumanhin at nagpahayag ng kanilang sariling kalungkutan sa pagkakamaling naganap sa nakaraang digmaang pandaigdig sa ikalawang bahagi. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng higit kumulang 1,000,000 buhay ng mga Pilipino ang nawala sa loob lamang ng higit kumulang 4 na taon, mga kaibigan. Ngunit ang kanilang pagkakaiba sa iba pang mga manlulupig katulad ng Espanyol at ng Amerikanos, ang mga yan, mga kaibigan, ay hindi nagpahayag ng kanilang taos-pusong apology, hindi katulad ng ginawa ng Japan. Oo, malupit din ang Japan, ngunit yun ay digmaan. Ang nangyari po noong 1942 ay isang ikalawang digmaang pandaigdig. So it is a global war, mga kaibigan. Hindi ho simple yun, dahil gira ho talaga yun. It is internationally claimed World War II. So gira. So pwede mong sabihin kahit papaano na yun ay natural na mangyayari dahil yun ay larawan ho talaga ng digmaan. Ngunit kung tutuusin, kung ating susumahin ang ginawang katarantaduhan ng Espanya at ng Amerika sa ating bayan, ay hindi panahon ng gera, kundi iyon ay kapayapaan, panahon po ng hindi gera. Ibig sabihin, walang gera ang nangyayari, pero ang ginawa ng Espanya ay nanlupig po, nanlupig. Tayo ay nilupig, inapi, siniil tayo ng Espanyol. Kung anong ginagawa ng Israeli ngayon, yung Peking Israel sa Gaza ngayon, ganyan po ang nangyayari. Siya nga pala, ang araw po ngayon ay 31 ho ng January 2026, mga kaibigan. Para lang ho magkaroon kayo ng tinatawag na background check or contrast, kasi
ang broadcast na ito ay ngayon. Baka kasi isipin nila ng mga nakakadinig na kailan kaya ginawa itong pahayag na ito, itong vlog na to. Ito po, January 2026 mga kaibigan. Magki-February na ho bukas. So ito po ang date. At yung binabanggit ko, yung kasalukuyang nangyayari sa Gaza ngayon, sa Palestinians, ay siyang pinaggagawa noon ng Espanya sa atin. Ang tawag sa English niyan ay operation pang-aapi. Kaya lang ang pitmalo, yung pinakamalupit, marahas masyado, kasi ang intensyon ng Israel ay lipulin ang buong angkan ng Palestino. So yan po ikatunayan na ang Israel ay hindi na yan yung tunay na Israeli na angkan ni Abraham, sapagkat ang mga taong yan ay mga halo-halo na po yan ng Europa. Hindi na ho yan tunay na mga anak ng Israel. Pwedeng merong kaunting bahagi na naiwan, pero hindi na ho yan. Nangalat na po kasi sa buong mundo. Natupad na yung hula. Dahil sa hindi nila pagkilala sa kanila, sa sugong ibinigay sa kanila, sa mga Israeli, sa mga tunay na Israel, hindi nila tinanggap ang kaisa-isang huling sugo na nakaalay para sa kanila. Last chance na binigyan ng Diyos, walang iba kundi si Isa ibn Maryam, o kung tawagin natin sa kanilang katawagan, ay walang iba kundi si Jesus Christ. So kanilang inignore yan, di nila kinilala yan, ininsulto pa. Nilagyan pa ng koronang tinik, pinagtangkaan pang patayin. So yan ang nangyari. Kumbaga hindi nagtagumpay si Jesus Christ upang isalba. Nagtagumpay siya sa kanyang gawain. Natupad niya yung kanyang tungkulin bilang sugo na ayusin ang bayang yan. Ngunit sadyang matigas ang ulo, hindi talaga nila kinilala yung huling sugo para sa kanila. So yan ang nangyari. Sila ngayon ay nangalat, nawarak na, at ang bayan ay inalis na sa kanila ang pagpapala. Sila dati, kung tawagin sa Biblia, ay bayan ng Diyos. Ngunit nasira nila yung tiwala at ang biyayang ibinigay sa kanila. Ganun pa man ay kinikilala pa rin naman, lalo ng mga kapananampalatayang Islam, ang mga Muslim, ay kinikilala nila ang kabanalan ng Israeli, yung tunay na bayan ng Diyos, na kung tawagin ay mga lipi ni Abraham, anak ng Israel. Yan po. At ang mga Palestina na yan, yung Palestine ngayon, ay hindi po yan yung dinutukoy doon sa Biblia na angkan ni Goliath. Hindi po yan. Philistine ho yung tignan nyo sa Biblia. Ang spelling po ay Palestine. Kaya lang pag tinagalag mo, Palestino, lumalabas tuloy na aakalain mo na yan yung mga Palestine ngayon. Yan nasasabi, nagdidemand ng Palestine Liberation Front. Yan yung nasa Gaza. Yan po yung mga Palestino sa ating panahon. Hindi po yan yung Palestino na umiral noong panahon na naging mortal na kalaban ng mga anak ni Israel. Lilinawin lang natin, iba yan. Ngayon po, ang topic natin kanina ay tungkol sa Hapon na nagbigay ng kanilang apology. Nagpahiwatig ng kanilang apology at nagbayad ng mga halaga kahit papaano. At hanggang ngayon, nananatiling ang kanilang gesture ng apology ay nasa atin. Kaya yung malasakit nila sa atin, ganun-ganun na lamang. Yan po. Hindi po katulad ng US at ng Spaniards, hindi po nanghingi ng paumanhin ng mga yan. At tandaan po natin, ang napatay ng Hapon na sinasabi nilang marahas ay ganun din karami ang napatay ng Amerikano sa ating panahon. Tandaan nyo, si Gregorio del Pilar, tandang-tanda ko po yan. Si Gregorio del Pilar ay isa sa mga pinagpapatay ng ng Amerika during the Philippine-American War. At ito namang si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, at yung Gombursa kung tawagin natin, isa yan sa mga biktima. Biktima yan, pinatay yan, hinatulan ng tinatawag nilang inciting to sedition. Kaya pinatay ang ating bayani, at ganoon din naman ang nangyari sa Gombursa na inidolo ng ating bayani, mga kaibigan.